Mga kasirin, eto na naman tayo sa isang kwentong siguradong hahati ng opinyon. Isang inuman, isang gabi ng tukso, at isang pagkakamali na pwedeng sumira ng pagkakaibigan at pamilya. Paano nauwi sa ganito? At ano ang nangyari pagkatapos? Nakotiyak na mapapaisip kayo. Kaya upo lang, relax, at sabay-sabay nating alamin ang buong kwento. Mga kasirin, don't forget to like and subscribe para sa mga update story natin. Dear DJ Serene, matagal na kitang pinapakinggan at sa tuwing may nagkukwento ng mga kasalanan nila sa pag-ibig, lagi kong sinasabi sa sarili ko, di ko magagawa yan. Pero ngayon, ako na mismo ang sumusulat. Alam kong mali. Alam kong traitor, ako. Pero minsan Serene ang tukso, hindi lang basta dumarating. Hinahatak ka talaga pababa, palapit, hanggang sa wala ka ng kawala. Gusto kong ikwento ang isang gabing bumago sa buhay ko. Ang gabing ako mismo ang lumapastangan sa pagkakaibigan namin ni kumpare. Ako si Ray, di ko tunay na pangalan. 32 anyos, nagtatrabaho sa isang call center dito sa Makati. Matagal na akong may tropang si Jonas, kumpare ko, dahil ninong ako ng panganay niyang anak. Matagal na kaming magkaibigan, siguro mga 7 taon na rin. Si Jonas yung tipikal na kaibigan na madalas kasama sa inuman. Kung may gathering, siya yung madalas magbitbit ng alak. Kung may outing, siya yung unang nagyayaya. Masayahin, maingay, at solid na tropa. At ang asawa niya? Si Diane. Maganda si Diane, DJ Serene. Hindi lang basta sexy, may kakaibang dating. Maputi, mahaba ang buhok, at may killer smile na parang laging nang-aakit. Alam mo yung babae na kahit hindi nagpapakita ng motibo, parang may gusto siyang ipahiwatig? Ganon si Diane. Pero kahit ganon, hindi ko siya pinagnasaan noon. Respeto ko kay Jonas asawa yun ng tropa ko. Hanggang sa isang gabi, nagbago ang lahat. Gabi ng Biyernes noon, pagkatapos ng shift ko sa opisina. Pagod ako pero may nag-group chat. Jonas. Mga pre, inuman dito sa bahay, walang basagan ng trip. Haha. Ako. Pass muna ako pre, pagod sa work. Jonas. Ang hina mo naman. Si Mrs. pa mismo bumili ng pulutan para sa atin. Ako. Ganun ba? O siya, isang tagay lang? Alam ko namang hindi lang isang tagay yon. Pero dahil tropa, sige lang. Pagdating ko sa bahay nila, may 5 na kaming nandoon. Puro tropa, puro kalalakihan. Si Diane, abala sa kusina, naghahanda ng pulutan. Napansin kong nakaputing sando siya noon at fitted na shorts. Walang bra, halatang halata ang hubog. Napatitig ako saglit, pero iniwas ko agad ang tingin. Umupo ako sa upuan sa tabi ng mesa. Binigyan ako ni Jonas ng isang malamig na bote ng beer. Walang haya ka, Ray. Huwag kang papahuli. Kampay. Sigaw niya. At doon na nagsimula ang walang patid na tagayan. Sa simula, normal lang ang inuman, tawanan, kwentuhan, asaran. Pero habang lumalalim ang gabi, unti-unting nag-iiba ang pakiramdam ko. Si Diane, na dati-rati tahimik lang sa tabi-tabi, unti-unti nang sumasali sa usapan. Medyo tipsy na siya, halata sa dahan-dahang pagkilos niya. Pre, inom pa, sabi niya, sabay abot ng baso sa akin. Kinuha ko, pero nang magdikit ang mga kamay namin, parang may dumaloy na kuryente sa katawan ko. Napatitig ako sa kanya, at sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, hindi siya umiwas ng tingin. 1 segundo. 2, 3. Uy, ano yan, ha? Biglang sabat ni Jonas sabay tawa. Nagkibit balikat lang ako. Pero alam kong may kakaiba na hanggang sa 1 oras pa ang lumipas. Isa-isa nang natutulog ang tropa. 2:00 na ng madaling araw. Si Jonas, lasing na
nakahandusay sa sofa. Ang iba, nagpaalam ng umuwi. At kaming dalawa na lang ni Diane ang naiwan sa mesa. DJ Serene, alam kong sa puntong to, maraming makakaramdam ng galit sa akin. Siguro may ibang makaka-relate. Pero gusto kong ipaliwanag, hindi ko ginusto to. Hindi ko pinlano. Pero minsan, kahit alam mong mali, may parte sa'yo na hindi makatanggi. At nang gabing iyon, sa ilalim ng tama ng alak at tukso, pinili kong magkasala. Hinawakan ko ang kamay niya. Hindi ko alam kung dahil lang sa alak, pero nang maglapat ang palad namin ni Diane, parang may kakaibang kuryenteng dumaloy sa katawan ko. Malambot, mainit, nakakaakit, hindi siya bumawi, hindi siya umiwas. Sa halip, hinigpitan niya ang hawak niya sa kamay ko. Sa gabing iyon, wala akong ibang naririnig kundi ang mahihinang tunog ng electric fan, ang mahinang hilik ni Jonas, at ang malalim naming paghinga. Napatitig ako sa kanya, Diane, asawa ng kumpare ko, at siya naman nakatingin din sa akin. Hindi lasing na titig, kundi isang titig na may kahulugan. Ray, bulong niya. Diane, lasing ka na, sabi ko, pero ang totoo, ako rin. Ikaw, hindi mo ba ako gustong tikman? Bulong niya pabalik, napakababa ng boses. Napamura ako sa isip ko. Doon ko naramdaman ang matinding tukso. Minsan ko nang narinig ang kasabihang, ang tukso parang apoy. Kung hindi mo lalayuan, ikaw ang masusunog. Pero sa gabing iyon, hindi ko tinakasan ng apoy. Sa halip, ako mismo ang lumapit. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin hanggang sa halos magdikit na ang mga labi namin. Tikim lang, walang makakaalam. Diane, bulong ko pero hindi ko rin alam kung pinipigilan ko siya o tinatawag. At doon, dumikit ang labi niya sa labi ko. Mali, pero ang sarap. Mula sa isang simpleng halik, naging mas mapusok. Humigpit ang hawak niya sa batok ko. At ako naman, mahigpit ding humawak sa bewang niya, ang bango niya. Ang lambot ng labi niya, at ang init ng katawan niya na nakadikit sa katawan ko. Maya-maya, naramdaman ko ang palad niyang dumaan sa dibdib ko, pababa sa tiyan ko. Napahawak ako sa hita niya, at lintik ang kinis. Ramdam kong tinitingnan niya ako, hinihintay kung aatras ako o susugal na rin. Pero sa halip na umatras, mas lalo akong lumapit. Hinaplos ko ang mukha niya, dinama ko ang bawat parte ng kanyang balat. At habang mas lalong lumalalim ang mga halik namin, unti-unti kong naramdaman ang pag-init ng katawan ko. Ray. Bulong niya sa tenga ko mahina pero puno ng pagnanasa. At sa gabing iyon, wala nang kumpare, wala nang asawa, 2:00 na. Nang madaling araw, si Jonas, lasing na, nakahandusay sa sofa. Ang ibang tropa, umuwi na, at kaming dalawa na lang ni Diane ang naiwan sa mesa. Tara sa kusina, bulong niya, may landi sa tono. Napatitig ako sa kanya, hindi sigurado kung anong plano niya. Pero sumunod ako, pumasok kami sa madilim na kusina. Pagkasara ko pa lang ng pinto, naramdaman ko agad ang mainit niyang katawan sa likuran ko. Diane? Baka magising si Jonas, mahinang bulong ko, pero ramdam na ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ko. Hindi na siya magigising. Saka, gusto mo rin naman to, di ba? At sa gabing iyon, wala nang ibang nasa isip ko kundi ang katawan ni Diane. Hindi na namin kailangang magsalita pa. Dahil ang katawan namin ang nag-usap. Sa gabing iyon, may nangyari sa amin. Hindi lang isang beses. Sa dilim ng kusina, sa ibabaw ng lamesa, pinaglaruan namin ang kasalanan. Pigil ang hininga, pigil ang ungol. Takot kaming mahuli pero hindi namin kayang pigilan ang sarili namin. At nang matapos ang lahat,
Pareho kaming habol ang hininga. Nagkatinginan kami. Walang nagsalita hanggang sa biglang, "Diane?" Lintik na pamulagat kami. May boses sa sala. Si Jonas? Napatayo kami agad, mabilisang nag-ayos ng sarili. Dinig na dinig namin ang paggalaw niya sa sofa. Dahan-dahan akong lumabas ng kusina, tinitingnan kung nagising ba siya. Pigil hininga ako, pero nang sumilip ako, nakapikit pa rin si Jonas, mahimbing pa rin ang tulog. Dahan-dahan akong bumalik kay Diane. Napangiti siya at bago ako makapagsalita, hinalikan niya ulit ako sa labi. "Ray, gusto ko to ulitin. Ang sarap. What? Dapat ko siyang pigilan. Dapat ko siyang layuan. Pero sa halip na magsabi ng hindi na ang lumabas sa bibig ko, ako rin. At doon na nagsimula ang isang lihim na relasyon. Isang kasalanang hindi ko na mababawi. DJ Serene, akala ko, sandali lang iyon. Isang gabi lang. Isang beses lang. Pero paano kung hindi lang pala yun isang pagkakamali? Paano kung hindi ko na kayang tigilan? At paano kung ang mismong dapat kong iwasan? Siya pa mismo ang kusang lumapit. Doon ko na-realize hindi ko na mababawi ang kasalanan ko. Nagising ako kinaumagahan na parang hindi makagalaw. Masakit ang katawan ko, pakiramdam ko'y pagod na pagod ako, hindi lang sa alak, kundi sa kung anong ginawa ko kagabi. Shit. Si Diane. Napadilat ako, mabilis na lumingon. Sa paligid, wala na siya. Napatingin ako kay Jonas. Nasa kabilang sofa, tulog pa rin. Ang ibang tropa, wala na. Marami na rin palang nagligpit. Akala ko panaginip lang. Pero nang tumingin ako sa kusina, doon ko nakita ang basag na shot glass sa sahig, ang mga upuan na medyo natumba, at ang isa pang marka ng kasalanan, isang pulang lipstick stain sa collar ng suot kong polo. Lintik. Totoo nga. May nangyari nga sa amin ni Diane. Mabilis akong tumayo at inayos ang sarili ko. Tinanggal ko ang polo ko, hinubad at tinupi ng maayos. Pero kahit anong gawin kong pagbura sa marka, alam kong hindi ko mabubura ang nangyari kagabi. Habang nagkakape ako sa mesa, dumating si Diane mula sa labas. Bagong ligo, bagong bihis. Walang bakas ng pagkakamali. Ngumiti siya sa akin. Isang lihim ng ngiti. "Gising ka na pala," sabi niya. Sabay lagay ng tinapay sa mesa. Parang walang nangyari. Pero nang dumaan siya sa tabi ko, hinagod niya ng marahan ang likod ng kamay niya sa braso. Kuputa, muntik kong mabitawan ang tasa ng kape. Napatingin ako kay Jonas, nagsisimula ng gumising, bumalikwas sa sofa. "Shit, sakit ng ulo ko," reklamo niya. Sabay yuko sa mesa. Wala siyang kaalam-alam. At doon ko na-realize, kami lang ni Diane ang may alam. Kami lang ang may lihim. Lumipas ang mga araw, pilit kong iniwasan si Diane. Hindi na ako bumisita kina Jonas. Hindi ko na siya tinatawagan. Pero isang gabi, habang nasa trabaho ako sa opisina, may natanggap akong text. "Diane, daan ka sa bahay mamaya. Wala si Jonas." Hanep. Hindi ko alam kung dapat ba akong pumunta o hindi. Pero habang tinititigan ko ang text niya, pakiramdam ko'y tinatawag ako ng tukso. At tulad ng isang taong hindi natuto sa unang pagkakamali, pumunta ako. Pagdating ko sa bahay nila, madilim, tahimik. Nang kumatok ako, agad niyang binuksan ang pinto. Nakasuot siya ng manipis na pantulog. Wala siyang bra. "Diane." Bulong ko. Ngumiti siya. "Ray, pasok ka." At pagpasok ko, bago pa ako makapagsalita, hinila na niya ako sa kwarto nila ni Jonas. Doon ko na-realize, hindi na ito aksidente. Ito na ang simula ng isang bawal na relasyon. DJ Serene, sabi nila, ang unang kasalanan ang pinakamahirap gawin,
Kasi may konsensya ka pang pumipigil sa'yo. May takot ka pang lumalamon sa utak mo. Pero kapag nagawa mo na, mas madali na ang sumunod. At totoo yon. Dahil nang matikman ko si Dayan, hindi ko na siya kayang pakawalan. Hindi na lang ito isang gabing pagkakamali. Isa na itong relasyon. Isang bawal, mapanganib, pero masarap na relasyon. Pagpasok ko sa kwarto nila ni Jonas, pakiramdam ko'y wala ng ibang mundo, kundi kaming dalawa lang. Putek, nasa mismong kama kami ng kumpare ko. Pero wala na akong pake. Niyakap. Niya ako. Na-miss kita. Bulong niya sabay tingin sa akin ng malagkit. At sa isang iglap, naglapat na naman ang mga labi namin. Mas hayok, mas mapusok. Hawak ko ang bewang niya. Hinila ko siya palapit sa katawan ko. Dama ko ang init niya, ang bilis. Nang tibok ng puso niya, ang malambot niyang balat na dumudula sa palad ko. Ray, ungol niya nang bumaba ang labi ko sa leeg niya. Hindi ko na kinaya, at sa mismong kama ng kumpare ko, muli kong tinikman ang asawa niya. Pagkatapos ng mainit na gabi, magkayakap kaming nakahiga sa kama. Hubot-hubad. Walang kahit anong saplot sa katawan pero punong-puno ng kasalanan. Tinitigan niya ako sa kangumiti. Nag-enjoy ka? Napangisi ako. Ikaw ba? Hindi siya sumagot. Sa halip, gumapang ang kamay niya pababa sa tiyan ko. Pwede pa ba isa? Putek! Hindi ko siya natanggihan. At sa gabing iyon, hindi lang isang beses, hindi lang 2 beses, 3 beses naming inulit ang kasalanan. Noong unang beses na may nangyari sa amin, lasing kami. Pwedeng idahilan yon. Pwedeng sabihin na nadala lang kami ng alak. Pero ngayong pangalawang beses, walang alak. Wala akong excuse, alam kong mali. Pero puta, ang sarap niyang kasama. Ang sarap niyang tikman. At kahit alam kong may asawa siya, kahit alam kong kumpare ko, si Jonas, mas pinili ko pa rin siyang pagnasaan. Bago ako umalis ng bahay nila, hinalikan niya ako ulit. Mainit. Matagal. Gusto kong maulit ito, Ray. Bulong niya. At nang bumalik ako sa apartment ko habang nakahiga sa kama ko, hindi ko mapigilan ang sarili kong mapangiti. Kahit may kasamang guilt, may excitement sa loob ko. Nasimulan na namin at sigurado akong hindi na ito titigil. DJ Serene, kung dati, isa lang iyong pagkakamali. Ngayon, isang bisyo na siya na hindi ko kayang tigilan at mas lalo lang siyang nagiging delikado. Mas matapang kami ni Dayan ngayon, mas mapusok, mas sabik sa bawal, at sa bawat patagong halik, sa bawat lihim na tagpo, alam naming isang pagkakamali lang, mahuhuli kami. Pero kahit ganoon, hindi namin kayang huminto. Simula noong gabing yon, hindi na namin napigilan ang mga sarili namin. Sa bahay nila, sa loob ng kotse ko, sa isang madilim na eskinita, kahit sa opisina ko, basta magkaroon ng pagkakataon, sinusulit namin ang bawat sandali. Minsan, nagpapanggap lang akong dumadalaw kina Jonas. Kunwari ay makikipag-inuman. Pero sa totoo lang, si Dayan ang pakay ko. At kapag nagkaroon ng tiyempo, umaakyat kami sa taas. Mabilis, tahimik, walang ingay. Isang beses habang tulog na si Jonas sa sofa matapos uminom, hinila ako ni Dayan sa kusina. Sobrang risky to, bulong ko, habang nakasandal sa dingding. Pero sa halip na tumigil, hinaplos niya ang dibdib ko, saka bumaba ang kamay niya. Mas masarap pag may thrill, hindi ba? Pilya niyang sabi. At bago ko pa siya masaway, lumuhod na siya sa harap ko. What the? Sa mismong bahay ng kumpare ko habang nandoon siya, pinaglalaruan na naman namin ang kasalanan. Kung sa una ay ingat na ingat kami, kalaunan ay naging kampante na rin kami. Mas naging mapangahas. Minsan lumabas kami.
ni Diane para mamili ng grocery. Pero sa loob ng sasakyan, hindi niya napigilan ang sarili niya. Sa isang stoplight, hinaplos niya ang hita ko. "Focus ka sa daan, baka mabangga tayo," natatawa kong sabi. Pero sinuklian lang niya ako ng mapanuksong ngiti. Hindi ko na kasi kaya, gusto na kitang tikman ulit. Hanep, muntik na akong lumiko pabalik ng bahay nila. Pero hindi na namin kinailangan pang bumalik. Sa isang madilim na parking lot sa tabi ng isang grocery, doon namin pinalipas ang init ng katawan. Nagmamadali, malapit sa panganib, pero masarap at kahit matapos iyon, hindi pa rin ako makapaniwala. Kaya naming gawin ito kahit saan, kahit kailan. Alam kong mali ito, pero mas lalo akong nadadala sa tukso, mas lalong nagiging masarap kapag bawal, at mas lalo akong nalululong sa kanya. Pero ang hindi ko alam, malapit na pala kaming mahuli. DJ Serene, sabi nila, walang lihim na hindi nabubunyag. At sa totoo lang, hindi ko alam kung paano namin naitago ang relasyon namin ni Diane ng ganoon katagal. Pero sa isang iglap, isang maling kilos lang, isang maling hakbang, at muntik na kaming mahuli. At ang mas matindi, hindi si Jonas ang unang nakahalata. Isang gabi, pinuntahan ko ulit si Diane sa bahay nila. Alam kong wala si Jonas. May inuman kasama ang tropa sa kabilang barangay. Pagdating ko, agad niya akong hinila papasok. Sabay sara ng pinto. "Mabilis lang to, Ray," pulong niya, habang nagmamadaling tinanggal ang butones ng polo ko. Puta, alam kong mali. Pero gusto ko rin. Nang buhatin ko siya at dalhin sa kwarto, akala ko magiging isang normal na gabi lang. Akala ko isa lang itong gabi ng bawal na ligaya. Pero nang nasa kalagitnaan kami ng kasalanan, may biglang kumatok sa pinto. "Tok! Tok! Tok! Diane! Ikaw ba yan?" Shit! Boses ni Aling Linda. Nanlaki ang mata ni Diane. "Si Mama." Mabilis kaming kumilos. Nagmadali akong bumangon, hinanap ang mga damit ko. Siya naman nag-ayos ng sarili at lumabas ng kwarto. Narinig kong binuksan ni Diane ang pinto. "Ma, napadaan ka?" Kunwari inormal lang ang boses niya. "Oo." "Wala si Jonas, hindi ba? Bakit nakalock yung pinto?" Tanong ng matanda. Hindi ako makagalaw. Nakatayo ako sa loob ng kwarto, walang saplot, nagtatago. Paano kung pumasok siya rito? "Natutulog na ako, Ma," sagot ni Diane. "Bakit ka nandito? May dala akong ulam, baka hindi ka pa kumakain." "Ay, salamat, Ma. Ilalagay ko na sa kusina." Narinig kong bumukas ang ref. Ilang saglit lang, bumalik na ang nanay niya sa pinto. "O siya, aalis na ako. Sabihan mo si Jonas, dumaan ako, ha?" "Opo, Ma." At sa wakas, narinig kong sumara ang pinto. Napasandal ako sa dingding, habol hininga. Lintik, muntik na yon, pumasok. Si Diane sa kwarto, tiningnan ako sa katumawa. "Pula na mukha mo, Ray." Pero imbes na matakot, tumawa lang kami ng tumawa. At dahil sa sobrang thrill, muli naming inulit ang kasalanan. Akala ko, lusot na kami. Akala ko, isang beses lang yon. Pero ilang linggo matapos yon, nagsimula akong makaramdam ng kakaiba kay Aling Linda. Parang mas matalim na siya kung makatingin sa akin tuwing dadalaw. Ako kina Jonas. Parang gusto niya akong tanungin pero hindi niya masabi. Isang beses, naabutan niya akong bumibili sa tindahan. "Ray, ikaw pala." "Opo, Aling Linda. Kumusta? Ikaw, kumusta ka?" May laman ang tanong niya. May bigat. "Ayos naman po. Madalas ka pa rin palang dumalaw kina Jonas." Doon ako kinabahan. Tinitigan niya ako ng matagal, parang may gusto siyang sabihin, pero ngumiti lang siya pagkatapos. "Ingat." "Ka, ha?" Hindi ko alam kung babala yon o simpleng paalala lang. Pero simula noong araw na yon,
Hindi na ako mapakali. Alam kong may nakakahalata na. At alam kong oras na lang ang hinihintay bago tuluyang mabuking ang bawal naming relasyon. Pero kahit ganon, hindi pa rin ako makabitaw. At hindi rin ako makaalis kay Diane. Kahit na alam kong kapag nahuli kami, siguradong lagot kami. DJ Serene, sabi ko noon, walang lihim na hindi nabubunyag. Pero akala ko, kaya kong patagalin. Akala ko, kaya naming maitago. Panidayan ang bawal naming relasyon ng mas matagal. Mali ako, dahil isang gabi, isang maling kilos lang, at may nakakita na sa amin Biyernes noon. Walang pasok kinabukasan, kaya nagyaya si Jonas ng inuman sa bahay nila. Doon na naman ako nagkaroon ng dahilan para pumunta. Isang perpektong pagkakataon para makita si Diane. Pagdating ko sa bahay nila, naroon na ang ibang kumpare namin. May kwentuhan, tawanan, lasingan. Pero ang isip ko, nasa taas. Nasa kwarto kung saan naroon si Diane. Maya-maya, habang abala ang lahat sa inuman, tumayo si Diane at pumasok sa kusina. Nagkatinginan kami. Isang tingin na parang may kasunduan at doon ko na alam, sumunod, ako sa kanya. Sa kusina nagkunwari siyang naghuhugas ng plato. Nilapitan ko siya mula sa likod, dahan-dahan. Muntik na kitang hindi makita ngayong gabi, bulong ko. Buti na lang dumating ka, sagot niya, habang patuloy sa paghuhugas. Namiss kita. Lintik, sa isang iglap, wala na akong pake kung nasa bahay kami ni Jonas. Hinila ko siya palapit sa akin. Hinaplos ko ang bewang niya, idinikit ko ang katawan ko sa likod niya. Ray, baka may makakita, bulong niya. Pero hindi niya ako itinulak. Hindi siya lumayo. Sa halip, hinawakan niya ang kamay kong nasa tiyan niya at isiniksik pa ito pababa. Eto na. At habang nakayakap ako sa kanya, habang ninanamnam namin ang panganib, hindi namin namalayang may isang taong pumasok sa kusina at huli na nang makita ko siyang nakatayo sa may pintuan. Biglang lumamig ang katawan ko, parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong sistema ko. Si Jonas. Shit. Nakatayo siya sa may pintuan, nanlalaki ang mata, nakatingin sa amin. Kita ko sa mukha niya ang pagkabigla, gulat. Hindi makapaniwala. Si Diane, agad akong itinulak palayo pero huli na. Nakita na niya, Jonas, mahina niyang sabi, pero hindi na ako nakagalaw. Hindi ko alam kung paano ako lalabas sa sitwasyon na, huling-huli kami. At alam kong wala na kaming kawala. Walang nagsalita. Walang kumilos. Parang lahat ng ingay sa paligid, ang inuman sa sala, ang telebisyon, ang tunog ng pinggan, lahat. Yon, parang nawala at ang tanging naririnig ko lang, ang mabigat na paghinga ni Jonas. Nakatitig lang siya sa akin at sa isang iglap, bigla siyang sumugod. DJ Serene, sabi nila, kapag nakagawa ka ng kasalanan, handa mo na dapat ang sarili mo sa parusa. Alam kong mali ang ginawa ko. Alam kong oras lang ang hinihintay bago ito sumabog. Pero hindi ko inakala na ganito kabilis. Hindi ko inakala na ganito kasakit. At sa gabing yon, isang suntok ang nagpabagsak, hindi lang sa akin, kundi pati sa pagkakaibigan namin. Bago pa ako makapagsalita, lumipad ang kamao ni Jonas. Sapak! Dumapo ang suntok niya sa mukha ko. Bumagsak ako sa sahig. Narinig ko ang hiyaw ni Diane. Jonas, tama na. Pero hindi siya tumigil. Agad niya akong hinila sa kwelyo. Sinuntok ulit. Gago ka, Ray! Sigaw niya. Kumpare kita. Walang hiya ka, kumpare. Kita! Kahit masakit, kahit hilo na ako, hindi ako lumaban. Paano ako lalaban? Ako ang may kasalanan. Ako ang traidor. Ako ang pumulutan sa asawa ng kumpare ko. Kahit ako mismo,
Galit na galit ako sa sarili ko. Narinig ko ang boses ng mga tropa namin mula sa sala. Hoy, anong nangyayari dyan? Pre, anong gulo to? Biglang may humawak kay Jonas. Hinila siya palayo sa akin. Si Mark at si Jigo, dalawa sa mga tropa namin. Pero hindi nila kayang pigilan si Jonas. Pilit pa rin siyang pumapalag. Gusto niya akong gulpihin hanggang mamatay. Hayop ka! Ray! Ilang beses na kita pinagkatiwalaan. Bakit? Pero hindi ako makasagot. Ano bang isasagot ko? Ano bang excuse ang pwede kong sabihin? Wala. Kaya nanatili lang akong nakaluhod sa sahig. Duguan ang labi. Tahimik lang. Tanggap ang lahat. Doon sumigaw si Diane. Jonas, tama na. Lumingon siya sa asawa niya. Nakatayo lang si Diane sa tabi. Nanginginig, umiiyak. At sa titig ni Jonas, kitang-kita ko ang sakit, ang galit, ang pagkawasak. Tumingin siya kay Diane, saka marahang nagtanong, "Mahal mo ba siya?" Parang walang gustong sumagot. Hanggang sa huminga ng malalim si Diane, saka tumingin sa akin. At doon ko na naramdaman, hindi ko gustong marinig ang isasagot niya. Dahil sa isang salita lang mula sa kanya, siguradong mas lalo pang masisira ang lahat. DJ Serene, sabi nila, mas masakit ang pagkatalo kung sarili mo ang dahilan nito. At ngayong nandito na ako sa dulo ng kwentong ito, napagtanto ko, hindi si Jonas ang talo rito. Hindi rin si Diane. Ako. Ako ang nawala ng lahat. At ang pinakamasakit, ako mismo ang may gawa nito. Nakatitig si Jonas kay Diane, naghihintay ng sagot. At ako naman, nakaluhod pa rin sa sahig. Basag ang labi. Basag ang konsensya. Tahimik ang buong bahay. Walang ibang tunog kundi ang malalalim na paghinga namin. Tumingin si Diane sa akin. Kitang-kita ko ang gulo sa mga mata niya. At sa isang iglap, bumuntong hininga siya at sumagot. Oo, parang may sumabog na bomba. Si Jonas, napaatras. Parang hindi makapaniwala sa narinig niya. Totoo yan, Diane? Pabulong niyang tanong. Minahal mo siya? Wala siyang sagot. Pero kitang-kita sa mukha niya ang sagot. Nanginginig ang kamay ni Jonas. Kitang-kita kong nangingilid na rin ang luha niya, pero hindi siya umiyak. Sa halip, tumingin siya sa akin at sa isang iglap, lumipad ulit ang kamao niya. Sapak! Isang malakas na suntok sa sikmura. Napahawak ako sa tiyan ko, napaluhod ulit. At habang naghahabol ako ng hininga, lumapit siya sa akin. Tandaan mo to, Ray. Bulong niya. Parehas kayong mawawalan. At doon ako kinabahan. Doon ko naisip, hindi. Lang ako ang mawawalan ng kaibigan. Si Diane rin, mawawalan ng asawa. Kinabukasan, nalaman ko ang balita. Umalis si Jonas. Iniwan niya si Diane. Lumayas, walang sinabi kung saan pupunta, at si Diane, hindi na rin niya ako kinausap. Hindi ko alam kung dahil ba sa hiya, sa guilt, o dahil na-realize niyang wala rin akong kayang ibigay sa kanya. Kahit kailan, hindi ako magiging pamilyadong tao. Kaya siguro, mas pinili niyang mag-isa, at ako, nag-umpisa akong umiwas sa lahat. Kalaunan, nalaman ng buong tropa ang tungkol sa amin ni Diane. Wala akong depensa. At unti-unti, nawala na rin sila. Mark, Jigo, wala na. Wala nang tropahan, wala nang inuman. Ang mga dating nagkukumpulan sa paligid ko, unti-unting nawala. At sa huli, ako na lang ang natira. Ako na lang mag-isa. Kung may natutunan ako sa lahat ng to, isang bagay lang, ang tukso, pansamantala lang. Pero ang kasalanan, habang buhay mong papasanin. Ngayon, wala na akong tropa. Wala na akong kumpare. At higit sa lahat, wala na rin si Diane. At higit sa lahat, wala na rin si Diane. At yan ang kwento ng isang gago, isang traitor,
Isang lalaking nagpatalo sa tawag ng laman. Ako si Ray. At ito ang kwento ng buhay ko. Thank you DJ Serene for this chance na maikwento ko ang naging kasalanan. Share ko, naway maging aral ito sa lahat ng inyong tagapakinig. Paalam.